Lord, we just come to you with our heart and we thank you, Lord, because we are given again an opportunity to learn and listen from you. Babaen apo kadagiting lesson nga maibingay manin iti mangisursuro mi ni Pastor Bry. Thank you Lord iti wisdom. Thank you for the understanding apo kata kami tapno iti kasta kata. Dagiti nga adal apo sanlay nga denggan no di kat agbyag kadi kada kami. Thank you, Lord. Dagitoy Apo Dios ket they are treasures, Lord. It is spiritual ni nga mang deepen pa Apo Dios iti relasyon mi king ka. Agyaman kami Apo ket ure pay anyaman pay dagiti kahit mo nga ipaadal iti daytoy nga rabii ket agyaman kami ta naisagana mon amin Apo. Lord, thank you for blessing each one, Father, and just we commit everything unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening, Pastora. Pastora Hello, Eva. Pastora Eva, Pastora Mar, In the house. Sinipay. Yan na. Oh, Pastor Bry and Pastor Amel. Miss you. Lagay ko lang yun. oh, hello. So itutuloy natin yung lesson natin regarding Trinity kasi isang major kasi na major na usapin itong Trinity. Kaya kahit si Pastor Gerard dito sa manual natin hinati niya sa dalawa yung lesson. So yung mga pagpapalawig, sabi. So, ibig sabihin, titingnan natin sa mas malawak pa yung Trinity and yung doctrine doctrine na ito. So, titingnan natin yung mga misrepresentations at yung mga paglilinaw tungkol sa ideyang kaisipang ito regarding sa doctrine ng Trinity. So, basically, dahil pinag-aaralan natin ang theology, the doctrine of God, ito yung pinaka-course natin, Theology 1. We studied it. Itong Trinity kasi, major na concept, major na pagkaunawa tungkol sa Diyos ito. Kasi, sabi nila, parang nahahati kasi nabanggit ko sa sermon nung Sunday ito, na may breakdown sa Christianity. So, actually, mayroon yung part ng Christianity na they believe on the oneness, yung sinasabi nating oneness. Pero it's a major blow kasi pinakilala ng Panginoon yung sarili niya in the concept of Trinity. So actually, very strong na si Pastor Gerard pag binabasa mo dito na medyo tagilid ata raw tayo kung hindi mo paniniwalaan yung Trinity. Kasi parang dinideny mo yung deity ni Jesus Christ. Parang sinasabi mong tao lang siya. It's a major blow doon. So, titingnan natin yon. So, ito yung text natin sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. May iisang katawan at iisang espiritu. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. So, dito sa verse na ito, naipakilala dito yung Trinity. Spirit, the Holy Spirit, the Lord, and the Father. Pero iisang Diyos yung tinutukoy niya. So, parang even Paul is summing up din itong concept of Trinity through this verse. Ayun. Maraming kamaliang kumakalat tungkol sa doktrina ng tatlong persona. Kinakailangan ng maigting na pagsusuri upang ang mga ito ay maitama. Yun yung kwan natin. Kasi pag pag-aaralan nyo ng Sunday school ito, medyo malawak na kwan ito. Ang hirap unawain. Kasi may mga bagay na nauunawaan natin in the spirit pero hindi ma-process ng utak natin. And ganun katindi kasi itong Diyos natin. Kasi ang iniintindi nating Diyos, He is so profound, He is so wide, He is even beyond. So, yun yung So, I think sa akin, we accept Him kung paano yung pagpapakilala niya.
So, ayan. Yung opening question, nagkaroon ka na ba ng encounter sa isang tao na hindi naniniwala sa Trinitarian doctrine? So, may mga na-encounter na ba kayo o nakausap kayo na they don't believe? So, paano mo siya raw sinagot? Handa ka rin bang... Wala pa naman. Wala pa naman. Actually, sa common understanding natin, even the Catholic faith na which is yan yung pinaka-background ng karamihan sa atin, we stay on that perspective, yung Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son. I believe in the Holy Spirit. So, yung Trinitarian agad yung Trinitarian agad yung bungad. And yan kasi yung isa sa pinaka-oldest na faction ng church natin, yung Roman Catholic. At walang major na breakdown ng Christianity ang nandun sa talagang yung universal church noon, universal church na makikita natin sa last part ng slide natin mamaya, na they affirmed itong faith na ito through the Nicene Creed, yung ginawa nilang yung gathering ng mga bishops nung unang panahon. Pero dito sa opening question natin, wala pa naman, sabi ni Sister Rod, pag magtuturo ka na later, baka may magtatanong, ano ba ang Diyos ba talaga natin? Si Ama ba o si Jesus o Holy Spirit? Kasi minsan, ba't kayo na ganun nagwo-worship? We worship you, Lord Jesus. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Come in our midst, our God, Holy Spirit. Parang ganun pag nagli-lead sana ng worship si Sister Rodelyn. Baka may kaibigan nga magtatanong, ano ba talaga ang God ninyo? Parang ang dami-dami. So parang yun yung titingnan natin. Itong picture natin dito, ito ay si Athanasius. Siyang church fathers or church father or church doctor. Sila yung mga batch ng mga matitinding theologian ng church nung 4th century, mga 300 AD ito. So ang sina Jesus Christ at mga apostles kasi nandun sila sa first 100 years. And then yung mga sumunod na students nilang mga apostles, nandun sila sa second 100 year. So si Athanasius, nandun sila sa pangatlong 100 year. So yun yung layo na. At actually, tinatawag ito, may bansag dito Binansagan siyang ang duwending itim. Ewan ko kung ba tinawag siyang the black dwarf, duwending itim. Kasi I think pumapasok dito yung minsan pag natatalo ka sa debate, dinadala mo sa insulto, parang ganun. I think he is a dark-skinned African siguro ito na church father. And isa siya kasi sa champion sa pagpapaliwanag or paglalaban sa doctrine ng Trinity. So, ayan. Egyptian church leader siya at ginamitan siya ng racist na bansag sa kanya, duwending itim. So, ayan. For 45 years siya na naging bishop. So, pag sinabi nating bishop, territorial kasi ito parang ang concept ng bishop a pastor of pastors, an overseer of overseers. Yun yung ibig sabihin nito yung bishop sa original kwan. Kasi ngayon, ang dali-dali ngayon parang inilay hands ka lang, tapos sinuutan ka lang ng abito, sinuutan ka ng singsing, tapos inilay hands ka, pinahawakan ka ng baston, bishop ka na. Ang daming ganun nababayaran ngayon yung title. Pero originally, pag tinawag na bishop, talagang an overseer. So for example, si Pastora
si Pastora Imelda, she is the bishop kasi you elected her as the overseer of Hong Kong ministry. She is the bishop of Hong Kong churches. So yun yung one, you have under you na sinusupervise, parang ganon. So siya sa Egypt, bishop siya doon. Napakalawak ng one. Alexandria is one of the pentagram, sabi nila, yung 5 na pinaka-heads ng church. Jerusalem, Rome, ano pa yung isa? Constantinople, Egypt. Basta 5 ito, 5 pinaka-center ng Christianity noon. Isa siya. Isang center of Christianity ang hinahawakan niya. And he championed in defending the faith, the Trinitarian faith. Kasi nung panahon niya, sumikat yung Arian controversy. Na pinangunahan rin ng isang bishop rin na si Arius. I'm not sure if bishop si Arius, pero isa siyang theologian na itong Arian controversy, sinasabi na nire-reject nila yung deity of Jesus Christ. So, hindi raw Diyos si Jesus Christ. Yan yung kasi pag hindi mo paniniwalaan yung Trinity, you are rejecting the deity of Jesus Christ. So, created being lang daw si Jesus Christ. Nilikha lang siya. So, dinideny rin ni Arius or yung controversy na namayagpag nung panahon ni Athanasius. Dinideny rin nila yung person of the Holy Spirit. Sinasabi nila, supernatural force lang raw. Influence lang raw siya. So kung nanonood kayo ng Star Wars, may the force be with you. Parang it's the spirit is just simply a force. So it's just the force of God. Yun yung sinasabi nila. So ayan, nilabanan ni Athanasius itong pananaw na ito. So hindi ina-argue kasi ni Arius na hindi pwedeng magkapareho ang Ama at si Jesus Christ and the Holy Spirit. Ito yung talagang idinidiin nila. At sumikat itong Arius na ito nung panahon niya. Kaya si Athanasius, ilang beses siyang naipakulong kasi dumating yung punto na parang hindi familiar, parang naging dominant yung Arian doctrine. So, ayun. So, tinawag rin siyang Athanasius contra mundum or against the world. Athanasius against the world. So, parang so meron yung punto sa Christendom na mayagpag talaga yung oneness concept. So, nakakatakot. Actually, itong doctrine ni Arius, medyo similar siya sa doctrine ng Iglesia ni Cristo sa panahon natin. So, ayan. Ang Iglesia ni Cristo kasi, dinideny nila ang deity ni Jesus Christ. Yes, He is a Savior. But He is just a human being. Yun yung sinasabi nila. Hindi siya Diyos. Kaya lagi nilang binubunot yung mga verse na ang taong si Jesucristo. Iniiwasan nila yung mga verse na in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh, sabi doon. Sasabihin naman nila na hindi naman si Jesus Christ ang sinasabi dyan eh. Yun yung i-debate nila agad yun. Of course, yun yung mga tutulig sa kasi sa pananampalataya nila. So ayan, hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hindi siya nagpatinag. He stood for this faith. He stood for this understanding about God. Kaya tumatak sa kasaysayan talaga yung sinabi niya na kung ang mundo ay laban sa katotohanan, ako ay laban sa mundo. Yun yung sabi ni Athanasius eh. If the world is against the truth, then I am against the world. Yun yung statement niya na sumikat dito. So, ayan. Talagang he stood for this faith. So, nakakaamangha rin yung buhay nito. So, napakaraming kumakalat na maling doktrina
regarding dito sa tatlong persona ng Diyos. So, kailangan yung maigting na pagsusuri para ito ay maitama kung sakaling may mga concept na pumapasok sa isip ng mga Kristiyano na ganito. So, sabi ko nga, sinasabi ni Pastor Gerard, itong author natin, sinasabi niya, itong statement niya to, matindi. Hindi ka isang tunay na mananampalataya kung hindi mo pinaniniwalaan ang doctrine ng Trinity. Talagang matinding claim na sinasabi niya. Hindi ka totoong believer pag hindi mo pinapaniwalaan ang Trinity. Sabi niya, actually, isa kang heretic. Yung sabi niya. So, irehe ka. Isa kang mali yung doktrina mo. So, sumasalungat ka sa katotohanan. Sinasalungat mo ang standard or teaching of the Bible. Ito yung sinasabi dito ni Pastor Gerard. So, ang Trinity kasi, kaya isa sa pinag-aaralan natin, nandito siya sa Fundamental Doctrine 1. Nandito siya sa Theology 1. Sabi ko, isa sa major na belief natin. Kasi, hindi optional yung paniniwala rito. So, hindi work of fiction. Hindi kathang isip itong Trinity. Hindi chismis or gawa-gawa ng mga theologian. Hindi ito conspiracy theory. Isa itong solidong aral na itinuturo ng Bible. So, kaya kung tahasan na sinasalungat natin ang katuruan ng Trinity, lantaran ito na nire-reject natin ang tagapagligtas. Nire-reject natin si Jesus Christ. So, sinasabi natin hindi siya Diyos. Nire-reject rin natin yung Holy Spirit. So, ayan, yung Holy Spirit na nananahan sa atin simula nung tayo'y naligtas, parang nire-reject mo lahat yon. So, ayan, tingnan natin yung iba't ibang anggulo. Iba't ibang anggulo ng perspective dito. Dito ma-notes natin. Iba't ibang anggulo. Ang gulo-gulo. So, ayan. According kay Dr. Rabi Zacarias, so maling sabihin na magkakapare-pareho ang lahat ng religion at mukha lang magkakaiba-iba. Kasi sinasabi ng iba, lahat makakaligtas raw ang religion. So, sabi nila, pare-pareho lang yan. All religions are path to God. Mukha lang magkakaiba, pero actually pare-pareho raw ang mga yan. So, sabi ni Dr. Rabi Zacarias, mali yun. Ang totoo, magkakaiba raw ang bawat relihiyon, mukhang magkakapareho lang. So, ayan, may exclusivity ang bawat religion. Kaya ang tayong Christians, tayong believers of Jesus Christ, yun yung nagpupush sa atin na yung sinabi ni Jesus Christ na at yung tawag nito, yung slogan natin sa Tribal Gospel Mission na putting Christ's last command first. We put the last command first. Go into all the world and make disciples. Bakit tayo pumupunta sa to make disciples? Bakit tayo nagtuturo? Bakit natin tinuturo yung Biblia? Kasi sinabi ni Jesus Christ, and no one comes to the Father except through me. Very exclusive yung Christianity. Pasensyahan yung ibang religion. So sasabihin nila, respeto naman. Yun yung sinabi ng the Lord. No one comes to the Father except through me. Kaya tayo masigasig sa ating pagtuturo. Masigasig na ipakilala ang Panginoon. Kasi kung hindi nila matatanggap ang Panginoon, walang kaligtasan. Ngayon, kung yung tagapagligtas natin, indirect o direkta. Si Jesus Christ kasi hindi lumalabas sa bibig niya na sinasabi niyang, sabihin natin, hindi niya sinasabing Diyos ako na direkta Pero asar na asar yung mga Pharisees. Kasi yung ginagawa niya,
direct na claim ng pagiging God. So, so for example, nandun yung mga Pharisee, yung baldado na lalaki na dinala nila, binutas nila yung tuktok ng kwan at binaba. Tapos sinabi niya, my child, your sins are forgiven. Yun yung sabi niya eh. At sabi ng mga Pharisee, bakit mo sinasabi yan? Only God can forgive sins. So, sinasabi mo bang Diyos ka? Parang ganun yung question kay Jesus Christ eh. Paano sinagot ni Jesus Christ yun? Sinagot niya sa another controversial na act. So, para malaman niyo na ang anak ng tao ay, sabi niya siya. Kasi yung anak ng tao, it's a code for the Messiah. Another code sa Messiah. Kasi ang understanding nila sa Messiah kasi is just a king, someone who will save them from their enemies. So, even beyond pala, yung Son of Man. He is the Son of God. So sabi niya, para malaman ninyo na may kapangyarihang magpatawad ang anak ng tao ng mga kasalanan, alin ang mas madaling sabihin? Napatawad na yung kasalanan mo o tumayo ka at umuwi ka? So, bakit mo sinasabing napatawad ng kasalanan mo? Diyos ka ba? Yun yung kanila eh. At another perspective na naman ng mga Pharisees kasi, walang ibang nagpapagaling kundi ang Diyos. So sinagot niya yung unang controversy ng pangalawang controversy. Sabi niya, rise up and walk. So, Diyos ka ba para magpatawad? Tapos pinagaling niya yung tao. Parang binangga niya ulit yung understanding nila na only God heals. So, yun yung indirect yung paggawa ni Jesus, pero very blatant. Hindi mo malaman kung nalalabas sa bibig ni Jesus, pero very blatant sa mga Pharisees yung claim niya. Kaya nga siya pinatay eh. Kasi blasphemy yung sinasabi na yung there's no other God but me. Yun yung sabi ng Diyos eh. Kaya napakainit ng dugo ng mga Pariseo kasi yung kilos ni Jesus Christ, itinatapat niya yung sarili niya sa Ama. So, I and the Father, one. Mga ganun na statements niya. Malinaw ito. At questionable yung, kaya sabi ni Pastor Gerard, questionable ka dyan pag hindi mo tinatanggap si Jesus according sa pagkasino niya. Kasi nasabi niya. Kasi ito yung pagpapakilala ng Panginoon sa kanya sa Biblia eh. So ayan, tingnan natin yung iba't ibang anggulo na may ilan kasi na grupo na nagsasabing itong Doctrine of Trinity kinopya-kopya lang raw ng mga ninuno nating mga theologians. Parang dinevelop lang raw nila na hango sa mga iba't ibang religion rin ng East. For example, sa Hindu, yung Trimurti ang tawag nila, si Brahma, Vishnu, Shiva, inadapt lang raw natin yun para magkaroon naman raw ng development yung faith natin. Hindi naman ganun na kinopya. Kasi napakalayo ng India sa Israel para pag-aralan yan. Egyptian deities, si Osiris, si Isis at si Horus. So yung Trinity na concept rin ng hindi naman Trinity yun Tritheism, three God. Si Ishtar, Namak at Marduk. So yun yung kasi ina-accuse nila ang Christianity na copycat lang raw tayo, copycat. So ayan, hindi ang Christianism 2,000-year-old na faith at consistent sa ating book yung mga teachings. Hindi tayo nangopya sa ibang books. Consistent from the Old Testament, sinundan natin yon hanggang sa New Testament, may flow yung teaching natin. So, ayan.
hindi magkapare-pareho ang religion. So, ang totoo, magkakaiba-iba ang bawat religion at mukha lang magkakapareho, sabi ni Rabbi Zacarias. So, ayan. Ang mga Muslim, may sinasabi ang mga Muslim na yung pagkaunawa nila regarding sa Trinity. Sinasabi nila na ang Trinity ay binubuo raw ni Jesus, ni Mary, at ang Ama. So, yung family. So parang ipinapalit naman si Mary sa Holy Spirit. Yun yung kwan. Pero ito, katang-isip lang ng kwan. Guni-guni lang ng mga Muslim to eh. Kasi hindi naman yun yung teaching natin. Even the Catholic Church does not teach that. Kasi the Catholic Church believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, sinasabi ng Muslim yun eh, na ang Trinity raw ng Kristyanismo, ang Father, ang Son, at yung Mother. So, hindi naman yun. Hindi, even the Catholic Church does not accept that. So, ayan, hindi mo ipapalit yung Holy Spirit, si Mother Mary sa Holy Spirit. So, imbento lang nila yung konsepto nilang yun na ina-accuse nila sa Christianism. So, kaya sabi nga natin, ang daming anggulo, ang daming sinasabi, kaya nagkakagulo-gulo. Kaya sa atin, bilang mga mananampalataya who read the Bible, kailangan klaro ito sa atin. Kasi paano mo makaklaro kung sa atin mismo, hindi sa atin mismo malabo, hindi natin naiintindihan or hindi tayo aware dito. Pag may nagtanong, sabi ni Sister Rod kanina, wala pa naman. Praise God, wala pa. Pero pagkatapos ng lesson natin, at least alam natin kung paano ipaliwanag. So, klaklaruhin natin itong mga kaguluhan na ito. I-examine natin yung mga bagay-bagay na ito regarding sa i-strengthen natin yung concept na regarding sa Trinity para malinaw ito sa atin. At pag may nagtanong, handa tayo. So, may mga ebidensya tayo, may mga pinagbabatayan tayo, at hindi lang natin guni-guni ang pananaw na ito. So, tingnan natin itong common attributes ng Trinitarian Godhead. So, ito, Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang attribute ng God na pinag-aralan natin nung una ay omnipresence, yung nandun siya sa lahat ng lugar. Omnipotence, alam niya ang lahat. Omniscience, omnipotence, kaya niya ang lahat. Omniscience, alam niya ang lahat. Immutability, hindi siya nagbabago. Eternality, magpakailanman siya. Holiness, love. So, ayan. Sa Jeremiah, tingnan natin dito. Jeremiah 23 verse 24. Kung may mga Bible kayo, sabayan nyo rin ako dito. Buklat rin kayo ng electronic Bible or mga books ninyo. Sa Jeremiah chapter 23 verse 24. Ikukuhan ko lang yung example ng ilan dito kasi gagabihin tayo kung susumahin lahat ito. Pero ipapakita ko lang yung ilan na may mga supporting verses na nag-i-establish sa omnipresence ng Trinity, yung tatlong persona ng Godhead. So, Jeremiah 23 verse 24. Ang sabi dito, who can hide in secret places so that I cannot see them, declares the Lord. Do not I feel heaven and earth, declares the Lord. So, it is the Godhead, Father, the Father who is speaking dito sa verse na ito. Now, sa Matthew 28, naman, tingnan naman natin dito, mapuprove ba natin ang omnipresence rin ni Jesus Christ? Kasi si Jesus Christ, ang pagkakaalam natin nung pumunta siya nasa isang lugar, tapos nandun lang siya. So sa Matthew 28, nung paalis na siya dito sa mundo, nung nag-glorified body na siya, nung bumalik siya lumabas siya sa physical state niya, so he resurrected, nung nag-resurrect na siya at na-restore yung being niya talaga na yung hindi siya nakukulong sa
katawang lupa na una. na una. Sa Matthew 28 verse 20, yung sinasabi niya, teach them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of age. So, itong text na ito, it establish yung omnipresence ni Jesus Christ. So, sa Matthew 28:18, so kay Jesus na lang ako mag-focus kasi establish yan sa Father eh. Pero puntahan muna natin yung puntahan muna natin yung even the Holy Spirit, omnipresence, alam natin yan. Kasi si Jesus lang naman tayo nagkakaproblema kasi nung nasa Jerusalem si Jesus, hindi siya pwedeng nasa Hong Kong noon. Pero may mga verses tayo ngayon na nagpapatunay na He is omnipresence pagkatapos yung crucifixion na nag-resurrect siya. Yung Holy Spirit, of course, He is in everywhere. Establish yan. Yung omnipotence naman, Matthew 28 verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Omnipotence. He is able. All authority was given to me. All authority in heaven and earth. So, mag-i-equal sila sa power ni God the Father. So, sa Romans 15 naman, titingnan natin yung Holy Spirit. Romans 15 verse 19, makikita natin dito na tinatalakay yung Holy Spirit by the power of signs and wonders through the power of the Spirit of God. So from Jerusalem all the way around to Illyricum, I fully proclaim the gospel of Christ. Ito sinasabi ni Paul, through the power of the Spirit of God, by the power of signs and wonders. So makikita natin the Holy Spirit, may establish mo rin yung concept of omnipotence. Omniscience. So, pakatalino ni Jesus. Alam niya lahat. Immutability, hindi rin nagbabago. Eternality, of course, establish yan. Pagka napanood nga akong video kanina eh. Bakit ako Kristiyano? Sabi niya. Bakit raw siya Kristiyano? Kasi Indian siya eh. And then converted siya sa Christian. Bakit ako nag-Christian? Kasi, yung lahat ng religion, sabi niya, Kristyanismo lang ang naiiba. So, lahat kasi ng religious leader, lahat ng nag-establish ng religion na ito, they are all dead, except Jesus Christ, sabi niya. So, sabi niya, in the practical thinking, pag napunta ka doon sa crossroad at magtatanong ka, at mayroong tao doon sa crossroad, isang buhay at isang patay, kanino ka magtatanong? Sa patay ba o sa buhay? Yan yung kanya. In the practical thinking ba naman? When you ask about eternity, if you ask about anything, si Jesus Christ lang ang makakasagot dyan kasi siya lang ang nag-resurrect sa lahat ng nag-claim, lahat ng nag-establish ng religion. So, yun yung kaibahan ni Jesus Christ. So, lahat ng sinabi ni Jesus Christ, lahat ng ginawa ni Jesus Christ, nung namatay siya at muli siyang nabuhay, na-validate lahat yun. Yun yung nagbabalidate sa lahat ng claims niya. Because He resurrected. So, kaya napakatindi rin sa atin yung resurrection ng the Lord Jesus Christ. Okay? So, ayan, para hindi tayo tumagal, 10:40 na agad. Pag-aralan nyo na lang yun, may mga verses, and then, tingnan nyo isa-isa yan at makikita nyo mai-establish natin dyan na yung characteristics, attributes of the Father is also an attribute of the Son and also an attribute of the Holy Spirit. Work. Pagpupunta naman tayo sa work, yung gawain ng Ama, gawain ng Anak at gawain ng Holy Spirit, yung individual work ng Trinity. Yung creation ng universe, sa Psalms 102, kung pupunta tayo doon sa Psalms 102, ini-establish dito yung role of the Father in the creation. Psalms 102 verse 25. Sinasabi dito, in the beginning, you laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of your hands. Kung pag-aaralan mo ang context ng
chapter na ito, ang tinatalakay ng chapter na ito is the Father. Now, sa John chapter 1 verse 3 naman, sa John chapter 1 verse 3, very familiar na itong mga nito. John chapter 1 verse 3. Sinasabi naman dito, through him, kasi in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. So, ang sinasabi dito, si Jesus Christ, kasama niya si Father in the beginning. Verse 3, through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. So, na-establish dyan yung kwan. Of course, yung Genesis chapter 1 verse 2, makikita natin yung Holy Spirit na in the beginning, God created heavens and the earth, and the earth was void and empty, formless, and the Spirit of God was hovering over. Sabi doon. So makikita mo na yung Holy Spirit na may ginagawa rin siya habang kinikreate. Very active itong tatlo in the creation. So kumikilos itong tatlong ito, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So even in the creation of man, makikita natin, may mga verses natin dyan. In the death of Christ, in the death of Christ, nandun yung nama. Makikita mo, nung Father, into thy hands I commit my spirit. Sabi ni Jesus Christ. Kinukommit niya sa Father. And ayan, sa Hebrews naman, yung Hebrews 9 verse 14. Punta tayo doon. Tingnan natin yung role ng Holy Spirit doon sa resurrection ni Jesus Christ. Hebrews 9 verse 14. So, how much more then will the blood of Christ, who through this eternal Spirit offered himself unblemished to God? So, Jesus was offered through the eternal Spirit. Kasi the Holy Spirit was contained in him. He is the temple of the Holy Spirit during the time. So, makikita natin na in the work of salvation and even the death of Christ, makikita natin yung may role ang bawat isa nito. Inspiration of Scriptures, indwelling ng believers, ministry ng believers, security ng believers. Makikita natin lahat yan na napakalinaw yung distinction ng tatlong persona ng Diyos. Okay? So, puntahan ninyo isa-isa yung mga verses na ito. At nandito naman yung ito. Kapantay niya yung verses na yan. Madali lang sundan yan. So, ayan, move tayo. May mga misconceptions at misrepresentations regarding sa Trinity. May mga naniniwala sila sa tatlong persona ng Diyos pero may maling aspeto yung paniniwala. Yung isa, itong tinatawag nilang tritheism. Ano ba tong tritheism? Sinasabi nila sa tritheism, kung yung Trinity ay tinuturo ng Trinity na there are three persons in one being, so three persons, iisang Diyos, pero may tatlong persona. So, ayan. Itinuturo naman ng tritheism na actually, tatlo ang Diyos. may tatlong Diyos. Yun yung sinasabi niya. Kaya tritheism. Sa atin, yung atin ay Trinity. Triunity. So, there are three persons but one God. Yun yung concept natin. So, sa kanila, tatlong magkakahiwalay na being, tatlong independent na being ang bumubuo sa magkakahiwalay na Diyos. So, technically, itong tritheism is a form of polytheism. Yung polytheism na diniscuss natin noon, there are many gods. So, yan. Yan yung kaibahan ng tritheism. So, tingnan natin, hindi tatlo ang Diyos natin. Iisa ang Diyos, pero tatlong persona. Medyo mahirap pa rin unawain yan. But that is how the Bible, ganyan kung paano niya pinakilala ang sarili niya through the Bible. So, yan. So,
Diyan, kaya yung nabanggit natin kanina ng mga religion ng India, Egypt, yung mga nabanggit kong pangalan kanina ng mga Trinity, tritheism yung mga yon. Yung pinapakilala ng Bible, hindi tritheism. Trinity. So, ayan. Modern day supporters, may mga modern day supporters ito. Hindi lang tayo aware, pero ito ang teaching ng Mormons. Tinuturo ng Mormons. Ganito ang pananaw ng mga Mormons regarding sa Diyos. Naniniwala sila na maraming Diyos sa universe. According sa kanila, sa faith nila, napakaraming Diyos raw sa universe. And then, si Elohim raw, siya ang Diyos ng mundo, the God of Earth. Dati raw siyang tao na naging isang Diyos. So, so si Jesus Christ, ang Diyos raw, dating tao na naging Diyos. Paano ba yun? Ganun ba yung pangalan ng movie na nakwan? Moana? Ganun ba si Kwan? Tao ba si anong pangalan nung Kwan? Yung DT nila doon na Kwan? Pasayaw-sayaw. Di pa namin napapanood, Pastor. Di ba panood yung Moana? Yung Di ba? Diba? But yung concept kasi ng Mormon, si Elohim, ang God the Father raw, God of the earth. And then, dati raw siyang tao na naging isang Diyos. Kasi ang pangalan ni Maui. Si Maui, parang he was blessed by the gods and made him a human God. So, ganun yung concept ng Kwan eh. So, nagkaroon ng asawa si Elohim. At nagkaroon raw sila ng anak ng asawa niya. At yung unang anak raw nila, si Jesus Christ. Pambihirang pananaw ito. Saan na kayo? Saan na lang napulot itong mga katuruan na ito? So, ayan. Yan yung unang spirit child nila, si Jesus Christ. At merong pangalawa. Yun yung Holy Spirit. Ang lakas ng trip nila. No? So, wala kang makikitang ganyang konsepto sa 66 books. Idagdag mo na yung extra canonical books ng Catholic. Walang sinasabi yan. Kaya kailangan nilang gumawa ng ibang libro. May iba kasing libro sila na hindi tanggap ng mga church, mga Hudyo, hindi rin tanggap ng. So ayan, basta ang lakas ng trip nila. Ito yung mindset ng mga Mormon. So itong tritheism. Now, meron naman itong monarchianism. Itong monarchianism naman, itong perspective na ito nabuo ang konseptong monarchianism para labanan yung panindigan yung monotheism. So parang etong monarchianism na ito, this was crafted to attack tritheism. Gusto nilang panindigan na iisa lang ang Diyos. So gusto nilang panindigan na iisa lang ang Diyos para labanan itong concept ng tritheism. Hindi tatlo ang Diyos, iisa lang ang Diyos. Kaso, ito, monarchianism, from the Greek word ito na monos, one, and then yung arche, to rule. So, ayan. The rule of one. There is only one who rules. Yun yung kanila. At itinuturo nila dito ang Diyos, hindi yung Trinity, dahil ang Diyos ay one being lang raw, one person. So, ito yung tinatawag natin na oneness. Oneness. So, may dalawang klase itong monarchianism. Itong dynamic monarchianism at yung modal monarchianism. Ano tong dynamic monarchianism? Tinatawag itong Unitarianism. So, titingnan natin ito.
ang teaching ng dynamic monarchianism, yung ama lang raw ang Diyos. So, idinideny talaga nila yung pagka-Diyos ni Jesus Christ. So, at yung personhood ng Holy Spirit. So, ito talaga yung pinaka-teaching ni Arius, yung nakalaban ng si Duwendeng Itim, na sabi nila si Athanasius, Father Athanasius. Ito yung teaching niya. So, ito ang teaching, actually, ito ang teaching ngayon, modern teaching ng Iglesia ni Cristo. Dynamic monarchianism. So, ayan, Iglesia ni Cristo at Jehovah's Witnesses. Yan yung doktrina nila. So, may mga ganito pala. Ayan. Namamayagpag sila, matitinding mga pananampalataya ito. Napakalaki ng mga grupong ito. So, connected ito sa heretical teaching na kung tatawagin ay adoptionism. Na si Jesus Christ, hindi raw siya begotten son. Ano kaya yung ibig sabihin ng begotten? Begotten. From the being of God, from the essence of God, doon lumabas si Jesus Christ. So, hindi raw ganun si Jesus Christ. Hindi siya begotten son, kundi adopted. So, ayan. May papasok mo dito si Kibuloy. Kasi claim niya na siya yung Jesus Christ ngayon, inadapt ng Diyos. Kaya akala natin, nakikita natin sa paligid, pero hindi tayo aware na ganun pala. Ngayong pinag-aaralan ninyo, makukuha mo na, monarchianism yun. Tritheism yun. Masasabi mo, modal. Tingnan natin yung modal. Modal, yung iba naman. Kasi si Jesus Christ, sinasabi nila, sinless raw si Jesus Christ. Tao siya. Kaso sinless siya. Hindi siya nagkasala, talagang malinis raw siya. Yun raw yung dahilan kung bakit pinili siya ng Ama. Na-bless ang Ama sa kanya, pinili siya para maging anak. Pero all along, sinless man siya, tao lang raw siya. So, wala na yung garapalang nilalabanan mo yung verse na ang linaw-linaw na in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Garapalan na binabangga mo yun. So, ini-insist nila na hindi magkauri ang Diyos Ama at si Jesus Christ. Yan yung dynamic monarchianism. Now, punta tayo sa modal monarchianism. Rule of one. So sa dynamic, ang nagro-rule ang Ama, and then niro-rule niya lang raw si Jesus Christ, inadapt lang. So, ano naman itong modal monarchianism? Tinatawag rin itong modalism or Sabellianism. So, ayan. Hango naman itong Sabellianism sa pangalan ni Sabellius, na halos same na panahon rin nila Athanasius, na pinasikat niya rin itong doktrinang ito. So, ang paniniwala naman nito na ang persons ng Trinity ay iba't ibang lang raw na modes or iba't ibang role or function. So, ang sinasabi nila, iisa raw ang Diyos, pero nagsusuot siya ng mga maskara. So, parang si Father, ginagamit niya yung role as a Father. Nung naging Son, siya rin raw yung Son. Siya, the Word became flesh. Okay? The Word became flesh and dwelt among us. Siya rin raw yun. Yung Ama rin yun. So, isang Diyos. So, pag kumilos yung Holy Spirit, yung Father rin raw yun. So, yung God nagbabago. So, gumagamit siya ng tatlong maskara. So, yun yung one. So, mag-ingat tayo dito kasi minsan hindi tayo aware, pero parang ganito ang pumapasok sa isip natin na konsepto. So, si Father, the Word became flesh. Si Father, si Jesus, siya rin. So, pero sinabi rin ni Jesus Christ na I and the Father are one. So, paano yon? So, tingnan natin dito, pag-aaralan natin. So,
iba't ibang roles, iba't ibang function. Ito yung modal, from the term mode. So, ayan, fast charging mode. So, parang nagbabago-bago lang yung mode ng paggamit mo. So, paggamit sa Diyos. Pero siya rin raw yun. Okay? Sabi nila, sa Old Testament daw, nagmanifest ang Diyos bilang Ama. Kaya si Diyos Ama ang nakikita mo sa Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, nagpalit ng katauhan at ginamit niya si Jesus Christ. Pero siya rin raw yun. At noong panahon ng Pentecost, sa Book of Acts, nagpalit na naman siya ng anyo at naging Holy Spirit. So actually, basically, si Jesus Christ, transformers. Parang ganun, pa-transform. So, ayan. Yun yung konseptong ibinibigay ng doktrin ng modal monarchianism. So, may ibang version rin ng modalism na sinasabing nakayag raw ang Diyos bilang Ama nung creation, bilang anak sa redemption, at bilang Holy Spirit sa sanctification. So, ayun. Nag-raise ng kamay si Pastora. Pastor, Opo. yan ang belief ng Oneness Pentecostal. Opo. Kasi Yun natindaran ko yan halos ilang buwan. Ganyan, pero nung damdamo ako na yung kong nung alam ko na ganun, umalis na ako doon. Ganun. Kasi yun yung i-communicate nila. Kasi Pentecostals rin sila. Buti nga na-design ni Pastora eh. Totoo yan, Pastor. Kasi nung bagong din ako dyan sa church natin, tinanong ko agad kung Trinity ba or whatsoever. Kasi yun yung sabi ng tito ko, dapat ang pupuntahan mo is Trinity, sabi niya. Kasi malinaw kasi na kung i-adapt mo itong concept ng oneness, marami kang binabangga na napakalinaw na scriptures. Paano yun? Kung hindi mo tanggapin ang scriptures, kasi sa atin, Pastora. Pastor, Apo. very deceiving ang pagturo nila. Parang totoo na very convincing. Pero hindi pa rin pumasa sa akin. Sabi ko kay mama, alis tayo dito. Hindi tama to. Oo. So pumunta kami sa JIL. Better. Oo. Kasi it's very dangerous, nakakatakot pag hindi mo talaga ma-discern. Parang totoo. It's 11 o'clock. Opo. Yun yung one na dapat aware tayo dito. Kasi pag-aaralan mo talaga, mahirap i-justify yung ibang faith nila. Si Ate Lisa yung asawa ni Manong Dexter sa church, galing siya sa oneness yun eh. So very, very similar. Very similar na I don't know paano yun, nagmo-move yung Holy Spirit naman, pero si Jesus Christ, kinikilala rin nilang siya rin yung Father, pero maraming scripture na mababali dun eh. So, ano yun, dahil sa doctrine mo, yung Bible ang mag-a-adapt sa doctrine mo. Hindi, yung attitude sana natin, kung anong sinasabi ng Bible, tayo yung umangkop sa Bible. Tanggapin natin yung sinasabi ng teaching ng Bible. Yun yung concept natin. So ayan, galing kay itong si Sabellius, itong concept na ito. So, ayan. Ang isa pang distinct na variation nito, tinatawag na patripasyanism. Yung concept na yung patripasyanism, sa Greek ang ibig sabihin lang nun father's suffering. Tinuturo nito na ang ama daw ang nagdusa bilang si Jesus Christ nung crucifixion. So,
Paano may papaliwanag kung sumisigaw si Jesus Christ na, Ama, sa iyong kamay, inaabot ko ang aking espiritu. Paano mo i-explain yung role play doon? Tatakbo na naman ang Diyos sa taas tapos, okay. So, may maliwanag na roles eh. Yun yung verse na nauna kanina. So, ayan, may mga mas malabo ata kung yayakapin natin yon. Mas maraming hindi ka maipapaliwanag. So tanggapin lang natin na ganito ang Diyos natin, mahirap arukin yung nature niya because He is not human. He is beyond our understanding. He is higher than us. Yun yung pinakilala niya ang sarili niya eh. So sa akin yung perspective ko doon napakatindi ng Diyos. Hindi ko maunawaan. Ganito siya. Tanggapin ko siya kung ano yung pagpapakilala niya. So ayan, malinaw naman sa Bible na isa lang ang Diyos. Pero pinapakilala niya yung sarili niya in 3 distinct persons. So ayan. Pastora. I think you are right. Meron akong nakuha sa iyo, Pastor. Tama 'yan. Yung ganyan siya nagpakilala. So, paniwalaan mo na lang. Pag nasa langit, tanungin mo siya. Kasi may mga bagay na hindi maarok ng utak natin. Kasi very limited tayo. Ang iniintindi natin creation na nga lang natin. Creation na nga lang dito sa mundo. Ang scientist natin, ang mga doctors natin, ang mga botanist natin, mga nag-aaral ng agriculture, they spent a lifetime to understand the Creator. How much more yung nag-create sa mga bagay na yon? So, hindi siya ganun kasimple. Pero ganun niya pinapakilala yung sarili niya. So, ayan. Maunawaan rin siguro natin pagdating ng panahon. So, yan. Itong modal monarchianism, sang-ayon sila sa pagka-Diyos ni Jesus Christ at ng Holy Spirit. Kinikilala nila si Jesus Christ as Diyos. Kinikilala nila si Holy Spirit as Diyos. Kasi, sa concept nila, siya rin lang naman yung Ama. So, nagbabago-bago lang siya ng anyo, pero kaya kinikilala nilang Diyos. So, yun yung kanila. So sabi nga ni Pastora Imelda, medyo malilitok at mapapatango ka. Parang, oo, pwede ata. Parang mapapaganon ka eh. Kasi madali mo na i-explain, may explain mo na iisa lang ang Diyos kasi nagbabago-bago siya ng anyo. So, hindi na malilito yung utak mo. Parang ganun. Pero hindi ganun nagpakilala ang Diyos eh. So, ayan. In the attempt to become logical, parang ganun ba? You deny yung way na pagpapakilala ng Panginoon. So, napakahirap naman nun. So, ina-affirm din nila na laging sunod-sunod ang manifestation ng roles ni God at never nagsabay-sabay. Ayan. So, sumasalungat na yung oneness Pentecostalism kumukontra dito kasi sunod-sunod raw yung common na modal monarchianism. Pero yung Pentecostalism, tinuturo ng oneness Pentecostalism na pwedeng magsabay-sabay ang tatlong modes. Okay? So yung modal monarchianism, Ama siya, Anak siya, at Holy Spirit siya. Pero hindi pwedeng sabay-sabay. Ang pinagkaiba ng modal monarchianism sa oneness, ang pinagkaiba ng oneness Pentecostalism sa modal monarchianism sa oneness Pentecostalism, pwedeng sabay-sabay 'yon. Pwedeng
pwedeng at one time, Ama, Anak, at Holy Spirit siya. So, tingnan mo to. Itong picture na ito na nilalagay ni Pastor Juan dyan. So, nawala na. Ayan. Isa, pero tatlo yung mukha niya. Ewan ko, nakikita niyo ba yun? So, parang mas malabo pa, mas lumabo lalo. So, pwede siya nagsasabay-sabay na kuan. Pinagsasabay-sabay niya to justify yung verse na yung baptism ni Jesus Christ. Biglang may nagsalita sa taas. Tapos nandito sa baba si Jesus Christ, nagpababautismo. Tapos may bumababang Holy Spirit. Pinagsabay-sabay niya raw yung tatlong being niya. Paano yun? Parang, kung ako mag-a-analyze nun, parang niloloko tayo ng Diyos. Parang, ni-scam niya tayo. Parang ganun eh. Para mas malinaw intindihin na iba ang God the Father, iba ang God the Son, iba ang God the Holy Spirit, pero it is one God. So, ayan. Mas madali kong makuan yun. Mas logical yun para sa akin. Okay? So, sige, gawa nga kayo ng assignment later, i-differentiate natin yung pagkakaiba ng dynamic at modal monarchianism sa sarili nating words. Okay? It's 11 o'clock. Tingnan natin yung ngayon, maraming attempt to explain the Trinity. At yun lang, though it makes sense, pero mas lalong nagiging questionable minsan. So, parang kulang yung pagka-explain. For example, ayan, gusto nating i-oversimplify yung doctrine of Trinity eh. So, tumitingin tayo sa mga bagay-bagay na makakahanap ng susutable ba na comparison. So, gumagamit tayo ng mga logical analogies. So, ayan. Of course, yung intent natin para maipaunawa. Pero, instead na magkaroon ng clarity, nakaka-create pa ng mas lalong confusion. So, ayan. May, for example, yung illustration na ang Diyos, ginagamit yung illustration ng itlog na ang Diyos, parang yung buong itlog. Tapos yung egg yolk, yun yung God the Father. Yung egg white, God the Son. Yung shell is God the Holy Spirit. Parang ganun, ginagamit natin. 3 but 1. So parang ang nangyayari, 33% ang Diyos ay 33% na Father, 33% na Son, 33% na Holy Spirit kung i-dissect mo. So parang magkakaroon ka pa rin ng question kung makulit yung utak mo. Kulang pa rin yung mga analogies na yun Hindi parang kinomponent mo ang Diyos kasi yung tinuturo ng Bible perfect God. Perfect God ang Father, perfect God ang Holy Spirit, perfect God ang Son. So, yung itlog kasi, pag pinaghiwa-hiwalay mo yon, wala na. Ibabalik mo pa ba? So, ayan. Names. So, yung ibang analogy naman, kaya na nagiging heretic minsan kasi ito sa Sunday School na ginagamit yung one. For example, si Pastora Imelda, sa bahay nila, siya si Mama Imelda. Sa church natin, siya si Pastora Imelda. So, ayan. Tapos, sa bahay ng amo, siya si Kunyang Imelda. So, pero sa kabuuan, iba't ibang roles, modalism, iba't ibang roles, iba't ibang names, pero siya si Miss Imelda.
si Imelda Balaino. So parang ganun yung modal kasi ganun eh. Nagbabago-bago ng mode. So magiging Sabellianism ka dyan. Magiging modalism yung modal monarchianism yung concept na ganun. So parang nagbabago-bago lang ng rules. Hindi eh. Ibang persona yung Father, ibang persona yung Son, ibang persona yung Holy Spirit. Hindi siya nagpabago-bago. Kung iisa lang, tas nag-iibang anyo lang, modal monarchianism yun. Yung iba naman, yung states, for example, tubig. Tubig. Ito, pag liquid form siya, pag nilagay mo sa ref, nagiging yellow siya sa freezer. So, ayan, pag pinakuluan mo, nagiging gas niya. Tubig pa rin siya. Yun yung concept. Parang, grabe naman, inilagay mo sa ref ang Diyos. Pinakuluan. Ang nagbabago-bago in the attempt to explain, modalism pa rin yun eh. Modalism pa rin, nagbabago-bago lang ng form. Pero hindi ganun yung pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa Bible. So, medyo kapos pa rin, pumapali or kumakapos pa rin yung mga analogy na in the attempt to simplify it. So, sa akin nga, sabi ko nga eh, para sa akin, sabihin mo na lang na walang katulad ang Diyos. Simple as that. Walang katulad ang Diyos. Walang perfect analogy na pwedeng mag-represent sa perfect ng walang perfect analogy na pwedeng mag-represent sa perfect na pagka-Diyos niya. So, hindi mo siya pwedeng ikahon sa mga kaisipan natin. So, ayan. Kung ewan ko kung familiar si Pastora Imelda kay Sandy Patti, ito sikat na singer nung bata ako eh. You can Google tingnan mo niyo yung songs niya sa Spotify, Sandy Patti. Yung may kanta siyang More Than Wonderful. Yung isa na napakagandang kanta niya. He's more than wonderful than my mind can conceive. Yung pan. He's more than wonderful than my mind can conceive. He's more than wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. So, parang ganun ni si Sandy Patti. Hindi mo ma-explain ang Diyos ng napakalinaw. He's more than wonderful than my mind can conceive. So, yung maabot ng isip natin to describe Him, He's even beyond that. Yung maabot ng mga salita natin to describe Him. Kaya yung kantang isa na kinakanta natin sa church, kulang ang mga titik upang ihayag. Sabi niya na yung papuri. So, even words are beyond, He's beyond words. He's beyond words to describe His glory, yung pagkasino niya. So, yung Trinity, mahirap man unawain, pero totoo yun. So, at maging pundasyon sana nito yung ang special revelation ng Panginoon. Yun yung Bible, yun yung sinasabi ng Bible. Yun yung basihan ng concept natin ng Trinity, hindi yung mga analogy natin. Dahil sinasabi ng Diyos na yan siya. Dinidescribe niya yung sarili niyang ganyan siya. So, kaya ganyan siya. So kung hindi natin ma-describe, sumagad dun yung analogy natin eh. Pero ganyan siya. So, ayan, supernatural. Extraordinary. Ano ba? Beyond our world. Hindi mo ma-express kung kuwan. So, yun lang. In the attempt nga sabi to simplify who God is, the problem nakaka-create ng mga heretical teachings. So, at itong mga heretical teachings, sabi ni Solomon, there is nothing new under the sun. Pabalik-balik lang sila, nagbabago-bago lang yung kwan. So, Sabellianism noon,
Ngayon, Oneness Pentecostalism, Arianism noon, Iglesia ni Cristo ngayon, Jehovah's Witnesses ngayon, mga ganon. So, nag-iiba-iba, pero nandiyan na yan, mga ganyan. Kasi, balik-balik lang yung mga yan, na nare-revive lang, nare-revive. I'm not sure if naging kwan kayo, even, grabe si Ed Lapis, medyo tumagilid talagang tumagilid siya. Kasi iba yung doktrina niya eh. Nagbago talaga, nahahanga-hanga pa man din ako sa pastor na ito. He is beyond sa Trinity eh. Kasi he claim na si Yahweh, iba raw yung Diyos na yon sa Ama na tinutukoy ni Jesus Christ. Kasi kung compare mo si Elohim, i-compare mo si God the Father, ang tinatawag ni Jesus Christ, iba kay Yahweh. Mapagsik to, mabait to, mapagmahal to. So, he went beyond. So, kaya hindi nyo na maririnig yung mga preaching niya sa 702 DCAS because tinanggalan na siya ng platform ng yung mainline Christianism. So, but he is very good in practical theology. Pero tumagilid yung Pastora. Aman, grabe. May sa iso na hindi nga na-appreciate ko kasi ang ganda pagturo niya. Pero ngayon, grabe. Iba talaga ang teaching niya ngayon. Bakit kaya, Pastor? How come? Hindi ko rin alam. Kasi hindi tanong ko. Hindi niya ma-justify siguro. Hindi 1990s. Ang ganda. Ang talaga. Iso na nakanggap ni Jesus as Lord. Yung explain niya talaga yun. At saka lahat preaching niya, sinusubaybayan ko. Pero lately talaga ayoko na. Promise. Day by day yung church niya. Yung Jesus is Lord, it's Brother Eddie Villanueva. Hindi, I mean yung teaching niya that yung teaching on Jesus as Lord. Yung ang ganda at saka ang dami yung magagandang walang question sa kwan. Understanding niya regarding Jesus. Ayun nga, pero iba ngayon Pastor. Yung understanding niya sa kay Elohim ba? Hindi Elohim eh. Yahweh ata yun. Si Yahweh kasi sa Old Testament at tapos may isa. Ang dami ng iba na talaga yung ano niya. Ewan, ayoko na. Pero sa akin anyway, kanya tayo sa atin kasi pag umuulam tayo ng bangus, we are trained, alam na natin paano. Yeah, that's right. So correct, if Pastor. Sa akin, when it comes to practical theology, mga on our day-to-day life, you can still listen to him and just dismiss his view regarding kasi ayoko namang itapon lahat because he is very excellent when it comes to practical theology. He is very right. Oo naman. So, and you can continue listening pero pag ganun ng topics, just dismiss it. next video parang ganun. So, ayan. But actually, pinahangan ko especially yung teaching niya sa tawag nito, culture redemption. Because I'm from Ifugao and I love the culture. May yun yung concept ko rin na sabi niya, culture is a gift from God and that's the best thing that you can get. Yun yung uniqueness mo and give back to God. So yun yung hang-hang ako doon sa mga teaching yan. Ewan ko, tumagilid siya doon sa iba yung Trinity niya. 4 na. Kasi iba si Yahweh. Iba si Yahweh, iba si God the Father ni Jesus. Iba si Jesus, iba yung Holy Spirit. Naging iba nga iba naging kwadro. So, ayan. Yun yung misconceptions and misrepresentation. So, ayan. Actually ang
Christendom natin noong 325 AD. Kasi ang daming lumabas itong treatyism, lumabas itong monarchianism, dynamic monarchianism, modal monarchianism. Kaya nagtipon-tipon noong 325 AD, nagtipon-tipon ang mga church leaders. So meron yung worldwide, the empire, kasi naging state religion ng Catholic yung Roman Empire. Nag-gather yung mga lahat ng bishops, the best brains of Christendom. Nagtipon-tipon sila doon sa Nicaea, so noong 325. At gumawa sila ng isang confession or isang creed. Ito yung tinatawag nating Nicene Creed, na binuo nila na ito ang bumubuo sa ating pananampalataya. Sabi nila, ito yung one. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God. Dito. Ayan, yan yung Nicene Creed. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father. Bawat statement, pag-atake sa lahat ng sumasalungat. Eternally begotten of the Father. May verse ito, John 3:16. From God, light from light, true God from true God, begotten, not made. Of one being with the Father, through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became truly human. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day, he rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. Ito yung summary ng faith na book. I think hango rin dito yung every Sunday na nire-recite ng Roman Catholic Church. So, ayan, Nicene Creed version noong 325 AD. So, ayan. Pastora, may question kayo? So, ayan. So, noong 325 AD, 200 years after the last apostle, established na itong Trinity concept. Talagang in-affirm ng lahat ng Christendom sa buong mundo. In-affirm nila ito, and this is our faith. Hango sa Scripture. So, yan yung strength na natin. So, actually, tayong Protestant, galing kasi tayo sa Catholicism, Protestant. Napakarami ng understanding na pareho ang Roman Catholic. Kaya kung may binayolate ka sa Apostles' Creed, it's either you are saved or not. Yun yung sasabihin nila. So, kaya si Ed Lapis, kung bakit yung PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, kung bakit they removed him, is because yung teaching niya ay sumasalungat na dito sa creed mismo. Yung God the Father, Son, and the Holy Spirit, iba na. Ibang-iba ka na. Kaya based sa Nicene Creed, dito tayo nagbabase kung sino ang kulto at hindi. Ayan. So bakit tinatawag niyo silang kulto? Kung may nagtanong ng ganyan, bakit hindi ka kulto? Sasabihin mo, Apostle, yung creed. Ito yung summary ng lahat ng pinaniniwalaan namin. Pag may bagay dito na lumabas ka dyan,
Christendom will declare you or automatically you are branding yourself as a cult. Kaya bakit natin tinatawag Iglesia ni Cristo na kulto? Because they go outside the creed. So, ayan, this is the statement of faith ng Christendom na ipinako ng mga church fathers natin, church doctors natin, mga bishops, theologians noong 325 AD. So, ayan, yan yung lesson natin regarding Trinity. And ayan, may dalawa pa. We will discuss the Holy Spirit. And then, ayan, yung last Holy Spirit. Kasi Theology 1 is the doctrine of God. We studied the pangalan nito, mga attributes of God, and then yung deity nila, and then Father, Son, Holy Spirit. Okay? May tanong tayo dito. Ito yung end ng ating lesson ngayong gabi. May hindi malinaw. Of course, I think kulang ang salita para ipaliwanag kung sino ang Diyos. So, Pastor, kasi even leaders are very confused regarding itong Trinity. Actually, EJ Church, Hong Kong, there are lots of questions sa mga leaders, and I think I got an idea from you na ito nga yung God is a mysterious God. He is a mystery. His ways are high. His thoughts are not our thoughts. I think that's the best way to answer yung hindi lahat ay kailangang intindihin mo. Pag hindi mo maintindihan, let it, tati kasta laingin nga kwa, believe what the word says. Sa akin, sa pananaw ko kasi, actually, naiintindihan natin. Yun lang, ang hirap mong i-explain. Kaya, hindi ko ma-explain, but that's it. Parang gano'n. Kasi, ako ang aking pananaw din, Pastor, is, di ba, Romans, yung sinabi niya, the Holy Spirit witness to your spirit that you are a child of God. Is that not enough na paniwalaan mo ang Diyos? Why still, pag hindi mo na yung Trinity, then just go with the word. Yung sinabi ng Bible. Kasi, ada din ang bagagamin nga, why do you, if you don't explain the Trinity, why still follow the God you don't understand? So, ada man yung tinaalak, iti adat tayo nga, nalaing ni Apo Diyos. Kaya, kahit mo din nga awatan aminin. Well, yung wisdom, I think we need wisdom really to discern the truth. Takno iti kas dakat makwada nga maklarify da. Kasi most dagiti dadto mga handa maawatan nga ikit kasla parang bitin ang pagka-Kristiyano nila. Parang ganon, Pastor. So there is a confusion, and I think that the right answer there is yun nga, yung what the Bible says, just believe it and discern yung kasi no gamin apan da iti may isang religion ay church ta dati nang nangala DJ explain din ada na biro kanda nga DJ question I mean nasagutan di question da parang kahit mali doon na kasi may nag-explain may nag-illustrate may nag-explain ng naintindihan nila doon na sila and in the end mali yung pinasok nila. Ganun yung karamihan ng kwan kasi may nagturo na sa kanila parang logical niyayakap na nila. Yun. Kung logical, kung hindi scriptural, hindi yan truth. Tama.
Ay, dati, itong Knowing God by J.I. Packer, Aha. maganda ito, in-explain niya Trinity, the function, yung in-explain niya ngayong gusto, isang kahit kung ulitin man hindi ito, refugee. I got some idea here. Itong J.I. Packer, one of the theologian ni J.I. Packer. Sa akin, I suggest na you keep reading, we keep reading the Bible, and then yung mga anointed na books, works of ito mga anointed people of God na alam mong nandun sila sa standard faith, and we keep kasi we can learn from their maganda. They spent decades trying to they wrestle with the scripture. That's right. You don't need to spend another decades to just receive from them yung analogy nila, and then if it para it sa spirit mo, ganun. Kasi sa pag-aaral natin, parang biriyan sana tayo. We read other materials and the Bible, and we versus it sa scripture, and pakiramdaman rin natin yung leading ng Holy Spirit. He will guide us into all truth, sabi nga doon. But regarding God, we will spend eternity trying to understand His glory. It's so glorious. Paiso Pastor. Kaya sa akin napapahanga ako in every day na trying to understand Him. That's why napapa-worship ka sa kanya Hindi. Oo nga tama. Correct yan, Pastor. Tama. Kahanga-hangang Diyos itong sinasamba natin. Pag may nagtanong, grabe naman yung hirap naman intindihin. Ganyan ang Diyos namin, hindi just. Oo, tama. Ang galing-galing. Hindi niya basta-basta na Diyos. Kaya nga siya Diyos. Parang ganun. So, ayan na. Still, yun yung one. We let us be students all our life. Amen. Understand who God is. Correct. So, yun yung pag wala ka ng maraming i-discover. Tama. Correct, Pastor. So, ayan. May classmate ako. Kasi ang Iglesia ni Cristo is they are indoctrinated to attack all. And may classmate ako na may kaibigan siyang Iglesia ni Cristo. And then nung nag-uusap sila regarding Jesus Christ, of course, automatic na i-defend niya yung faith nila. Sabi ng classmate ko, why not we set a time and then isantabi mo ang pagiging Iglesia ni Cristo mo, isasantabi ko ang pagiging Assemblies of God ko or Pentecostal ko, and we just sit down and let us read the scripture together. Sabi niya, so, and then let us listen. We dismiss our analogies. We just read this and listen to it. Sabi ni Pastor Alan Bilog to classmate ko sa seminar. Sabi niya, pinag-aralan nila anong sinasabi ng Bible regarding Jesus Christ, and in the end, he accepted the Lord Jesus Christ as the scripture taught. So, totoo pala na kasi hindi ko doktrina to, sinasabi ng scripture to. Kasi sa atin kasi, we have our pet doctrines, and then we go to the scripture, and then naghahanap tayo ng scripture to support what we want. What our doctrine says. Hindi, you go to the scripture and the scripture will form your doctrine. Hindi yung may doktrina ka na at yung scripture ang pinapasunod mo sa iyo. At yung Trinity, hindi yun yung sinasabi ng scripture, yun yung dinidescribe niya So, we learn to accept it. Parang gano'n. So,
Arianism, itong mga to, may preconceived na silang thought, and then iti-twist nila lahat para sumunod sa kanila. Sa atin, pag na-corner na tayo, sabi nila, very complicated talaga ang Diyos Very complicated in His being because He is not as simple as us. So, Trinity, daming kwan, pero that's God. So, ayan. Okay, ewan ko kung makakatulog pa kayo sa lesson natin. But He is so wonderful. Very nice. Pero I got a lot of wisdom now. Naintindihan ko na yun. Alam ko nang isasagot ko, Pastor. Promise. Praise God. Amen. Praise God talaga. So, para hindi tayo umabot ng kwan, we will end here and we will discuss about the Holy Spirit next meeting. At titingnan naman natin ang kwan, titingnan naman natin ang view ni Pastor Gerard regarding sa Spirit. Most likely, he is coming from the Baptist background. So titingnan natin kung how does he explain. And then we anyway, balansin naman si Pastor Gerard kasi he's a student of the Scripture. But he is coming from a background of Baptist. So tingnan rin natin kung paano niya i-explain yon. So that's it for tonight. Thank you for your time. Kasi kung wala kayo, hindi ko naman pag-aaralan ito. So actually, bago i-share ito, you forced me to study. So you forced me to learn. Pare-pare. Yeah. We benefit. Right. Kasi I took this subject na nung Bible school. Babalikan ko pa ba to kung hindi ko rin dito? Oo naman. Pero ang ganda, Pastor. Very nice. Thank you, Pastor. Nakaka-encourage. So that's why I love it because I'm forced to learn. Sige. You are a theologian, Pastor. Thank you, Pastor. All of us, we are studying. No, I mean, you have that, yung gift nga, you are a theologian. Iba. Thank you, Pastor. There are gift na ganun, Pastor. Sa totoo lang. Oh, libre. I like that. I like the way you teach, you know? Thank you. And praise God at mas nauunawaan natin. Amen. Amen. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, my aim in life is to understand God and to make Him understood. And praise God na daming wisdom. I like that. Nakakalinaw pala ako. Yeah, amen. Praise God. Sige, we close here in prayer. Tayo niling kong yumuko tayo at manalangin. Kahanga-hanga ka, O Diyos, maraming salamat at ipinakilala mo ang iyong sarili sa Scripture. And we spend time, Lord, trying to analyze who you are, but you are so good. Amen. Lord, ang hirap arukin, we cannot describe you, God. But yung pagmamahal mo, Lord, your glory, your love, your understanding, napakalalim mo, Lord. And just by that, na-experience namin araw-araw, Lord, yakapin ka namin, Lord, at hindi kami bibitaw sa iyo dahil napakabuti. Lord, we pray, Lord, that give us a deeper understanding, a wisdom from above, Lord, and a grasp of who you are. Para, Lord, pag nauunawaan namin kung sino ka, Lord, we will naturally become worshipers. Amen. How do we know of you because you are so glorious. Maraming salamat, Lord, that for these years, Lord, 1,500 years, Lord, na binubuo mo ang Scripture trying to communicate with you. Yes, God. Maraming salamat, Lord, that we come to discover it and learn, Lord. Totoo nga, Lord, napaka glorious ninyo. Pinupuri ka namin dito. We thank you for this lesson, Lord, that sa aming pamamahinga, ikaw, Lord, ang magbalik ng aming kalakasan at i-bless mo ang bawat isa, mga kapatid naming nasa Hong Kong, Lord. Bigyan mo sila ng kalakasan, Lord, para sa kanilang pang-araw-araw na trabaho.
sa aming mga kapatid sa Quirino, sa Sipulo, and even Lord sa Mindanao, Lord, sa lahat ng Lord na nanonood sa aming YouTube. Maraming salamat. Yes, oh God. At may we all have a greater grasp of who you are, that we may bow down and worship you in spirit and in truth. Maraming salamat. Kung hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Good night, everyone. Thank you, Pastor. Good night. Good night. Good night.